Binakbakan mga kababayan ni Congressman Irice si dating Senate President Chis Escudero tungkol sa issue ng insersyo. Sabi nga dito sa amin mga kababayan, masyado si kabayan mapagsagin-sagin. Sagin-sagin manan niya. Saging-saging, banana man lang. Pirmado niya po. Si Martin Romualdez, wala man pong pirmado. At sabi ni Congressman Puno, hindi man niya nag-attend sa ni dating Senate President Francis Chis Escudero at tiniling na ipaliwanag ang multi-billion pisong budget insertions na pabor sa kanyang home province na Sorsogon. Budget equitable sa buong probinsya, sa buong Pilipinas. Lalo na sa mga probinsya na pinakamahihirap. Dapat sila yung Correct. mas malaki ang allocation. Bakit Sorsogon? Ang laki-laki. Bakit? Dahil siya Senate President. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sila po ang mga kababayan si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Binakbakan mga kababayan ni Congressman Irice si dating Senate President Chis Escudero tungkol sa issue ng insersyo. Sabi nga dito sa amin mga kababayan, masyado si kabayan mapagsagin-sagin. Sagin-sagin manan niya. Saging-saging, banana man lang. Nagmamalinis, pero sangkot mga kababayan si kabayan Chis Escudero sa 142 billion insertions na pinagati-ati nila kasama yung kanyang mga kaalyado sa Senado. Pagkatapos ituturo ninyo si Martin Romualdez. Ituro ninyo yung sarili ninyo. Hindi na makatiis po si Congressman Edgar Irice. Sabi dito sa balita ng People's Taliba, Irice binatiko si Escudero. Ang pinangangalandakan ni Chis Escudero advocacy niya, mga kababayan, yung transparency. O ngayon, kung yun ang inyong advocacy, transparency, so dapat ang ginagawa ngayon ni Chis Escudero, i-explain niya ang tungkol sa 142 billion insertions ng Senado, kung saan sa BICAM report po, malinaw siyang nakapirma. Pirmado niya po. Si Martin Romualdez, wala man pong pirma doon. At sabi ni Congressman Puno, hindi man niya nag-attend sa BICAM conference. Si Martin Romualdez, nandun na niya, si Grace po, si Saldico, tapos may pirma sa BICAM report si Chis Escudero. Yes, sabi dito sa report ng People's Taliba, tinawag ni House Deputy Minority Leader Edgar Irice mula sa Caloocan City ang pansin ni dating Senate President Francis Chis Escudero at tiniling na ipaliwanag ang multi-billion pisong budget insertions na pabor sa kanyang home province na Sorsogon na ayon kay Irice ay lumabag sa prinsipyo ng pagiging makatarungan sa pamamahagi ng pondo ng gobyerno. Sa isa interview ng Bilyonaryo TV, sinabi ni Irice na may utang na paliwanag si Escudero sa publiko kung bakit umano nakatanggap ng labis na bahagi ang Sorsogon sa ilalim ng pambansang budget. Yan po, reports say some of the biggest allocations went to territories of Chis' close friends at sa kanyang home province mismo. Tingnan ninyo yan, 12 billion for Bulacan, napunta sa lugar ni Senator Joel Villanueva. 9 billion napunta sa Sorsogon, his own province. 7 billion for Davao Region, lugar ni Bongo at ni Bato de la Rosa, at 3 billion for projects sa Bongo. Naintindihan na ninyo mga kababayan kung bakit sila magkakampi. Nagtatakipan sila mga kababayan. At naintindihan na ninyo kung bakit matindi yung pressure kay Ping Lacson para i-give up yung Senate Blue Ribbon Committee, yung chairmanship po. Because sa inyo, napakadaming ipokrito dyan sa Senado po. Kaya dapat ang sigaw natin, abolish Senate na po. Nagmamalinis sila at itinuturo si Martin Romualdez bilang mastermind po daw ng lahat ng insertions. Wala man pong pirma si Martin sa BICAM. BICAM report po. Yan ang nakapirma si Chis Escudero sa mga senador. Ito yung sa Congress, mga signature po sa BICAM report. Si Grace po nakapirma, si Saldico nakapirma. Lalo na si Chis Escudero. Yan Senate President Francis Chis Escudero. Walang Martin Romualdez dyan po. Wala kang makikitang Martin Romualdez. Nakita na ninyo, mga kababayan? Tama itong sinabi ni Congressman Edgar Irice. Yan
dapat ipaliwanag ni Senator Cheese kasi dapat yung distribution ng budget equitable sa buong probinsya, sa buong Pilipinas, lalo na niya sa mga probinsya na pinakamahirap, dapat sila yung may malaki na allocation. Bakit Sorsogon ang laki-laki? Ayon kay Erice na kinakatawan ang oposisyon, House Deputy Minority Leader, nasa oposisyon po si Edgar Erice. Ang issue niya ay hindi lang tungkol sa mga numero, kundi pati na rin sa moral na pamumuno at pananagutan, lalo na para sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na may tungkuling tiyakin ang transparency sa paggastos ng publiko. So, yung advocacy ni Sis Escuderong transparency, kaplastikan po. Kung totoong transparency yung advocacy mo, ipaliwanag mo yung numero mo, your numbers, ipaliwanag mo yung 142 billion. Paano nangyari yun? Yung 142 billion insertion. Binigyang diin niya na ang makatarungang pamamahagian niya ng pondo ay dapat nakabase sa pangangailangan ng mga pinakang mahihirap na riyon, hindi sa impluensya ng politika. Ayon sa mga ulat, inakusahan ang Senado sa ilalim ng pamumuno ni Escudero ng pagpasok ng 142.7 billion peso sa ilalim ng panukalang 6.3 trilyong pambansang budget para sa 2025. Ipinasok umano ng Sorsogon ang 6 billion hanggang 9.1 billion pesos na pondo. Tumiba po yung Sorsogon. Matindi, 6 to 9 billion pesos. Yung napunta po sa Sorsogon, paldo, yung mga contractors na barkada ni Cheese. So malinaw mga kababayan sa BICAM report, ang nakapirma si Cheese, si Martin, ni pangalan niya wala doon. Siyempre walang pirma kasi wala man yung pangalan. Hindi nga mag-attend ng conference. Pagkatapos tinuturo ni Cheese si Martin, ituro mo yung sarili mo. Sabi ni Congressman Erice, ang makatarungan ang iyang pamamagi ng pondo dapat nakabase sa pangangailangan, hindi sa impluensya. Anong nangyari? Nakabase sa pangangailangan nila lang. Nag-ati-ati po. Ay, pakinggan natin yung porsyon ng interview ng Billionaire News, mga kababayan, kay Congressman Edgar Erice. Dapat ipaliwanag ni Senator Cheese. Kasi dapat yung distribution ng budget equitable sa buong probinsya, sa buong Pilipinas. Lalo na sa mga probinsya na pinakamahihirap. Dapat sila yung Correct. mas malaki ang allocation bilang pa. Bakit Sorsogon? Ang laki-laki. Bakit? Dahil siya Senate President. Yun lang, mali na yun eh. Morally wrong na yun. Dapat ipaliwanag ni... Nakita niyo na, mga kababayan, ang galing-galing ni Cheese Escudero mga akusa. Ang galing-galing niyang manilip ng iba. Hindi niya sinisilip yung sarili niya. Laking problema, mga kababayan, yung kinakaarap ni Cheese Escudero eh. Yan sabi ng mga nag-react dito, sabi ni Raul Pobre, pinaburan niya yung kapatid niya na taga Sorsogon na close na kaibigan ni Lubiano. Yung congresswoman doon sa distritong dating hinahawakan niya. Si Odette Escudero, kapatid niya po. Kaya ganon. Sabi ni Jumel Nicanor, naku naman Sir Cheese, isa ka din pala sa mga taong galit kakuno, isa ka din malakas kumurakot ng pondo ng bayan. Lumabas na ang mga nakatagong baho mo, Cheese. Kasi nga, padili-delay ka pa sa impeach ni Sara, kaya yung kalukuhan mo naman ang lumabas. Huwag ka nang magmalinis at magsabi ng pangalan kasi isa sa malaking kalukuhan din, pakitang tao. Kita ninyo, backfire lahat. Yung mga pinagsasabi ni Cheese Escudero. Palinis siya, sumabog ngayon sa kanyang pagmumuka yung 142 billion na insertion. Sabi ni Jerry T. Roque, mabulaklak na pagsasalita, nagkukunwaring walang alam at kunyari ay concern at kumakalaban sa mga korap sa gobyerno. Isa ka rin pala Cheese. Sa ugaling ganyan, lumalabas mga kalukuhan mo nang dadamay ka pa. Nang dadamay na si Cheese para maibaling sa iba yung sikreto niya. Cover niya yon mga kababayan. Dinideflect niya yung issue sa ibang tao. At ang punching bag niya, si Martin Romualdez. Sabi ni Encarnacion Contreras, Cheese, sayang, doon nagtapos sa UP. Pinag-aral mula sa tax ng bayan. Attorney ka, afterwards ninakawan mo pa rin. Mga nagpaaral sa'yo, baho mo, kakaya ka, resign. Sabi ni Pepe Jose, sa sobrang pagmamalinis ni Cheese, umangili nga sa baho niya. Bago ka kasi magbintang, siguraduhin mong wala sa iyong butas, na back to you katuloy. Sabi ni Piwi, lakas magbintang ni Cheese,
Wala naman siyang mailatag na ebidensya. Sa bagay, mga DDS kasi madaling maniwala. Sa salita lang, maniniwala na sila. Sabi ni Dexter Fernandez, bida-bida ka masyado, Cheese. Nawa ka na kay Fiona. Baka akala mo tutulungan ka niyan. Pag nagipit ka na, iiwan ka rin yan. Sabi ni Andy Loob, kusang umalingasa yung baho mo, Cheese, pero it does not give you a permission na ibaling sa iba ang issue mo. Sabi ni Avery Joy, wala kaming pakialam sa sasabihin mo, Cheese. Mas marami ang ebidensya laban sa iyo. Huwag mong idiin ang ibang tao para lang umangat ka. Sabi ni Elsa Binaventura, hirap ng sitwasyon mo ngayon, Cheese. Dati panay katutol sa impeachment ni Fiona. Ngayon, ikaw nagigipit, hindi ka man lang matulungan. Wala man lang statement si Sara Duterte. Si Sara Duterte busy sa sarili niya at sa kanyang tatay. Na dahil sa mga statements ni Sara sa kanyang tatay, na-deny yung request for interim release. Back to you rin. Backfire sa kanya lahat. Sabi ni Jam Implica, ganyan ka na ba kababa, Cheese? Ang tapang mo sa media, pero takot kang akuin ang ginawa mo. Talo pa bata sa palusot. Sabi ni Gyuni Mendoza, kung ano-ano pinagsasabi mo, keso. Pero yung sayo, hindi mo maayos. Tigilan mo yung paratang mo, walang basihan. Sabi ni Mikaela, tama ka na, Cheese. Ikaw ang may issue, dapat sagutin mo. At huwag mong ibaling sa iba. Di ka nga natakot tumanggap ng 30 million donation. Sabi ni Noah TV, kahit ilang beses mo banggitin, wala kaming pake. Umamin ka sa kasinungalingan mo dahil maraming ebidensya ang nakahain. Sabi ni Oliver San Agustin, huwag kang gumamit ng ibang tao para takasan ang mismong issue mo. Maglabas ka ng ebidensya kung totoong malinis ka. Sabi ni Crystal Manalansa, di na alam ni Quezon kung kanino ipapasa ang sisi. Kung kaya naman, dinamay na niya si Romualdez kahit wala naman siyang mapukol na ebidensya. Sabi ni Sanshan Biroya, kahit ano pang sabihin mo, Keso, alam na ng mga tao ang kabulukan nyo ng amo mong si Fiona. Sabi ni Joyce Karandang, mas malala pa ang style mo. Cheese, tahimik kang kumilos pero pag nabuko ka, magdadadaldal ka sa social media at maninisi. Kung may respeto ka sa Senado, sana di mo na ginawang personal piggy bank ang budget. Sabi ni Jade Andrade, ipaliwanag mo yung sarili mong issue, Cheese, di ka maliligtas ng paninisi mo. Sabi ni Earl Pareha, ganyan-ganyan ang trapo. Pag sumabit, political persecution daw, paninira daw. Hindi mo kami mauto, Cheese, sarapin mo ang issue. Huwag kang dumaldal at gumawa ng drama. Sabi ni Roland Lorenzo, yes, sakto talaga, kawawa naman ibang probinsya, kaya siya naman ang magdusa. Walang pumabor kay Cheese Escudero. Sirang-sira na po si Cheese Escudero. Yan kasi walang tigil sa paninira ng ibang tao. Kaya sa pagmumukha niya sumabog yung mga iskandalo. Ito, pakinggan ninyo yung interview ni Kato Nying at ni Jerry Baha. Ito. Ng Kongreso, total 19 Congress yung sinabi ninyo, mahigit 300 sa House, 24 sa Senado. Are you telling us na lahat may bahid? Hindi ko naman sinasabi gano'n. Sinasabi ko, nakita naman natin na nung nakaraan, makapangyarihan ng Committee on Appropriations. At hindi na nga yung may small committee kung saan hindi na nalaman ng mga congressman noon kung saan napunta yung mga insertions at diversions. At pagdating sa BICAM, kinatay pa yan. Diyan nasabi ni Senator Grace po, hindi siya nag-participate. At hindi siya pinayagan na mag-participate. So, sino yung chairman hindi pinayagan mag-participate? At sino? Si chairman ng committee noon, si Congressman Saldico. Ngayon, ang tinatanong, ang sinasabi naman ni Congressman Puno, hindi nakakarating sa pulong ng DICAM si Speaker Romualdez. So, bali, dalawa. Si Senator Cheese at si Saldico. Congressman Saldico. Kung paano nila hinati-hati, pinarte-parte, nakita naman natin sa Sorsogon kung gaano kalaki, sa Mindoro, sa Bulacan, kung gaano kalaki yung mga puno. Mga barkada niya. Proyekto at programa. Ngayon, 12 billion for Bulacan kay Senator Joel Villanueva, 9 billion for Sorsogon, yung sarili niyang province, 7 billion for Davao Region, Senator Bongo in Bato de la Rosa, at saka may 3 billion pa para sa project ni Bongo.
Ngayon, ang laging binabanggit po ni Magalong kahit nag-resign na po siya sa ICI bilang special advisor, si Martin Romualdez. Ngayon, itong lumitaw na picture, mga kababayan, ay nagpapaliwanag kung bakit laging si Martin at wala siyang binabanggit na senador. Ayan po. Kita ninyo, tinaas ni Magalong ang kamay ni Bongo. Yes, sabi dito, Benjamin Magalong's record tells a consistent story. A leader who judges others harshly but governs poorly, whose moral posturing hides a trail of failed policies, divided loyalties, and bitter politics. His tenure in both Baguio and the ICI shows the integrity cannot be proclaimed. It must be proven. And in Magalong's case, the proof lies not in his speeches, but in the disillusionment of his people, in the silence of a city left behind. Yan si Magalong, best friend po ni Bongo. Ito pa, may pagkita pa akong picture mga kababayan kung saan nasasabit ang pangalan ni Magalong. Ngayon lang ito, lumabas mga kababayan, Philippine Star. Sabi sa report ng Philippine Star, as rumors swirl that he is being eyed to head a civilian military junta, Baguio City Mayor Benjamin Magalong on Friday said, there is no brewing coup, although he acknowledged discontent within the armed forces of the Philippines, particularly among retired and junior officers. Nangangarap din pala. Nangangarap mga kababayan, lumalabas. Nangangarap na makaupo sa palasyo. Kaya naman pala masyadong maingay. At pinoposisyon niya yung sarili bilang isang anti-corruption crusader. May mga pangarap pala na pumapasok sa kanyang isipan. Ayun, sumingaw. Kita ninyo, kanya-kanyang ambisyon mga kababayan na umupo sa Palasyo Malacanang. Gustong umupo, wala mang mandato, gusto mang agaw. Siya pala yung pinag-uusapan na sabi, ilalagay sa posisyon in kaso manalo ang military junta. Civilian military junta, talagang pagkapala na po ng mukha. Mga kababayan dito, maraming ganid po sa ganid sa posisyon at ganid sa pera. Pero nagmamalinis tulad ng sinasabi mga kababayan dito ni Congressman Irice na dapat magpaliwanag si Cheese ng 142 billion na insertions ng Senado. Hindi yung turo siya ng turo ng ibang tao. Si Martin, di magpaliwanag din siya sa sarili niya. Di ba? Ipapatawag na si Martin ng ICI at approve sa kanya. Wala siyang reklamo. Si Cheese Escudero maraming tinuturo. Ganon din itong si Magalong. Sige ang daldal. May plano pala. Walang kuan niya, just frustration. Sabi ng matatanda, walang usok niya kung walang apoy. Di ba po? O ngayon, booking kayo ngayon. O ito yung report ng September 29. Sabi dito, hati-hati sa HAM, Cheese Escudero reportedly threatens to drag colleagues in damning speech on 2025 budget insertions. Kaya nagtakipan na po sila at pre-measure si Ping Lacson na bitawan yung chairmanship ng Doribon after na si Ping Lacson magsabi almost all anya sa mga senador ng 19 Congress may insertion. Doon nagsimula mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, bulok na po yung Senado. Dapat talaga i-abolish na yan. O ito, mula ito sa Vera File, Secret in the Senate, the ghastly budget insertions of Cheese Escudero. Sinulat po ni Antonio Montalban, isang Europe-based Filipino social anthropologist and heritage activist. Yan, sabi niya, SP Cheese Escudero's BICAM insertions for GAA 2025. Yan, sabi diyan, Bulacan, here's what to expect from the Escudero's insertions. 2.9 billion for flood control, 3.2 billion for roads, 3.6 billion for buildings, 2.2 billions for street lights. Bulacan, that is, if these funds will truly go to these projects. Because, are they really for Bulacan or for somebody from Bulacan? Antonio J. Montalban, July 22, 2025. Second placer is Escudero's home province of Sorsogon in the sum of 9.1 billion. This broken down to 1.1 billion for flood control, 3 billion for roads, 525 million for bridges, and 4.3 billion for buildings. On fifth place is Davao.
with no indication of this is Davao City or Davao Region, 5 provinces, with an allocation of 7.2 billion. On the 9th place is Valenzuela City, allocated 4.2 billion. Notice the whole numbers, which is not the case with government budgeting that use real numbers according to actual cost. Davao can benefit to Senators Bungo. He now votes in Davao Oriental as his new bailiwick since the 2025 elections in Bato de la Rosa, Davao del Sur. From Valenzuela City is Sherwin Gatchalian. Finally, the grand total of Escudero's secret misadventure, probably masquerading as larceny, 142,717,586,000. So yan ang dapat pinapaliwanag ni Chis Escudero. Yung kanyang kinasasangkutan, hindi yung kinasasangkutan ng ibang tao. Bala din si Speaker Martin na magpaliwanag ng buhay niya. Willing din yun magpaliwanag sa ICI. Ang problema kay Chis, ang tinituro niya, ibang tao, para i-divert yung attention sa kanya, mula sa kanya, mapunta kay Martin Romualdez. Unfair naman ang ganyan. Hindi tama. Yun ang sabi ni Congressman Erice. Ipaliwanag niya yung kanya. Tandaan natin mga kababayan na ang totoong transparency dapat hindi selected. Ang tunay na integrity hindi dapat scripted. At ang tunay at totoong leader marunong humarap sa mga tanong at hindi naninisi ng ibang tao. Nakita ninyo yung ating Pangulo at saka si Martin Romualdez. Never na manisi ng ibang tao. Yan ang totoong leader. Tinaninindigan ang kanyang mga sinabi at ang tama. Ganon. At ready to face the music. Ika nga, ready siya na magpaliwanag sa presinto. Sa presinto ka na magpaliwanag. Ready siya na magpaliwanag sa ICI. Ganon. Nagwala kang tinatago, anong rason na umiwas? Ito naman po, diba? Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Nagana po ng malinis and spacious fitness gym. Pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.